Hello, good morning. No, ako si Boss Pulu BB. Kwento ko sa inyo kung ano yung buhay ko before na ngayong 30 na ako, no. So, salamat, thanks God. Dahil 30 na, hindi naman lahat nakakaabot sa ganung edad. And I'm praying na dagdagan pa ako ng buhay na maabot ko pa yung mas mahaba pang buhay. Kasi marami pa akong pangarap at marami pa akong gustong gawing tulong sa pamilya ko. Kasi kulang pa eh. Ang dami ko pang dapat gawin para maiahon yung pamilya namin sa kahirapan. Pero bago yan, no, sino ba si Boss Pulu BB? Pinanganak sa Palawan, nagkaisip sa Iloilo, at lumaki na dito sa Metro Manila. Iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Yung buhay namin di madali. Sobrang hirap. Naranasan namin yung ulam halos araw-araw sa loob ng isang buwan. Minsan swerte na nga yun eh, pero madalas wala. Yung tumpok sa palengke, naabutan namin yun, 10 piso yung halaga. Yung tumpok na yun, yung kalimutan ko kung ano yung tawag sa isdang yun. Ang naalala ko lang, madalas wala na siyang ulo, hati yung katawan, minsan wakwak, mga ganun siya, no. Kaya mura lang siya, 10 piso. Araw-araw ganun ulam namin. Prito ng prito araw-araw. Yung mantikang pinagprituhan kahapon, yun pa rin yung mantikang pinagprituhan ngayon. Pero syempre wala ka nang karapatang magreklamo. Kasi swerte ka na nga sa buhay namin na yun. Magkaroon kami ng ganun noon, swerte na. Kasi madalas yung candy na honey, yun yung ulam ko, no? O yung chicheria, toyo, asin, mantika, lahat yan danas ko yan. Na alam nyo, kung yun pala yung pinagdadaanan nyo at karanasan nyo noon, masarap na yun eh. Masarap na. Pero kung iisipin mo pala yung noon at kung ano ka ngayon, grabe pala. Masasabi mong sobrang hirap nung pinagdadaanan mo noon. Kaya ito nga yung lagi ko sinasabi sa sarili ko kapag parang ang bigat. Kasi hanggang ngayon naman ang dami pa ring struggles eh. Hanggang ngayon ang dami ko pa ring utang na kailangan bayaran. Ang masenso, may pag-unlad, yun ang mahalaga. Pero hindi ko sinasabi na wala na yun. Kasi hanggang ngayon, kailangan mo pa rin talaga magpagal, magpuyat, magpagod. Hindi pa tapos yung karera. Parang from first step ng hagdan, baka nasa second o third step pa lang ako. But at least wala na ako dun sa first step. Ang motivation lagi, ano ka ba noon? Tingnan mo yung sarili mo noon. Kasi naniniwala naman ako na kung ano ka noon at kung ano ka ngayon, medyo may pagbabago ni. At kung may nangyaring pagbabago sa buhay mo ngayon, kumpara noon, ibig sabihin may progress. Tuloy-tuloy mo lang yan. So gano'n, no? Na-experience ko yung mga ganong bagay na hindi siya madali. Na bago ako pumasok sa school, kailangan ko mga lakal. Meron akong sako, meron akong plastic sa loob ng bag ko. At habang naglalakad papunta sa school, kinuha ko na yung mga plastic na madadaanan ko along the way. Pero madalas kasi nahihiya ako noon. Yung ginagawa ko, pag uwi na lang. Pag uwi, bago umuwi, yun, maglalakad na lang ako pa uwi. Lahat ng plastic, lata, bakal na makita ko sa daan, pinupulot ko na siya. Pero para meron ako pang benta pagdating ng Sabado at Linggo, meron ako pang baon na naman at meron akong pang pamasahe. Pero madalas wala akong pamasahe, sabit lang sa jeep. So hindi talaga siya madali. Alam nyo, sobrang hirap dito sa mundo, no? Sobrang hirap, lalo na kung ipinanganak kang mahirap. Pero wala kang dapat sisihin. You cannot blame yourself, you cannot blame your parents or anyone else. Walang may gusto niyan. Kung yan na yung nararanasan mo ngayon, simple lang, ang pinaka-choice mo, hindi naman sumuko. Kung susuko ka, talo ka na. Ang pinaka-choice para sa akin na dapat mong gawin is to chase your life. Baguhin mo yung sarili mo. At walang ibang magbabago niyan. Hindi ibang tao, hindi sino man, kundi ikaw mismo, sarili mo. Kasi bawat tao, meron silang kanya-kanyang binabago sa buhay nila. So ikaw,
ikaw ang dapat magbago sa sarili mo at huwag kang mag-antay ng tulong mula sa ibang tao. Yes, meron possible na tulong galing sa iba, pero dito sa isip mo, dapat ikaw at ikaw lang. Sino lang pinakakampi mo? Diyos lang. Ikaw at ang Diyos. Ikaw at ang Diyos. Si God lang at ikaw yung magbibigay ng solusyon diyan sa problema mo. Huwag mo iasa sa ibang tao kasi itong problema, kakaasa mo sa ibang tao, baka lalo kang bumagal, baka lalong walang mangyari. Tandaan mo, every human have a different fights. May kanya-kanya tayong laban sa buhay. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. So dahil sa busy sila sa laban nila, hindi na nila pagkakabisihan yung laban mo. Kaya simple lang, gumising ka, bumangon ka, lumaban ka para sa sarili mo at sa pangarap mo. At para kanino mo ginagawa. Ganun lang. At alam nyo, proud ako kasi alam nyo yun, sa sobrang hirap ng pinagdadaanan ko noon, no, minsan wala pa kaming makain. Nag-aaway pa yung mother ko tsaka yung stepfather ko. Kasi walang pera, walang pagkain. May utang pa. Kumbaga, hindi ka na nga tumabla. Nag-negative ka pa. Okay. So, ang good news, heto tayo ngayon. Pagtuloy-tuloy tayo. Hindi tayo sumuko. Tama ba? Huwag kang susuko. Pag sumuko ka, talo ka na. Pero kahit gaano kahirap yung buhay, pero hindi ka sumusuko, mananalo ka. Yan lang muna sa ngayon. I have a lot of ideas that I want to share with you, and also my experiences. Kanya lang may laban din po ako ngayong araw. This is November 19, 2025. Ako po ngayon ay isang Grab driver. 15 hours po akong bumabiyahe, no? Kasi kailangan kong masustain yung kita na at least 4,000 a day sa mga debts ko, sa mga utang ko, no? Sa credit cards. Pero ang utang po na yun, hindi po yung luho, okay? May pinagamitan ako ng card na syempre magko-produce din ng kita, pero syempre hindi naman agad-agad na kikita, no? Kaya sa ngayon bayad ka muna, then tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. And ako naniniwala ako, sabi ko nga sa sarili ko, my dream is at the age of 30 I become multi-millionaire, no? Kaya umaasa ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na bago ako mag-31. Sino makakapagsabi? Basta tuloy-tuloy lang, sipagan mo lang, magtiwala ka sa Diyos, wag ka susuko. Ibibigay din ng Diyos sa'yo yung mga pinapangarap mo. Yan muna. Bye-bye and God bless.